Mga kateki, Happy New Year sa inyong lahat and maganda nga naging tapos ng taon sa atin ng 2023 and for sure, this 2024 will be even better. Excited niya ako i-share sa inyo itong mga pwede natin pagkakitaan passively this year. Ito nga yung mga top 5 investments na totodohan natin this 2024. Kamusta mga teki? Ako nga pala si Paul. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na pwede natin pagkakitaan online. And dito lang bibigay tayo na 50 pesos para doon sa unang makapag-comment and another 50 pesos naman para doon sa makapag-comment ng hashtag word na makikita rin sa video na to. Sa video na to mga teki, gusto ko lang i-share sa inyo kung saan natin pwedeng ilagay ang ating investments for this year 2024. So take note lang mga teki, this is a personal endeavor and feel free na gayahin or gawin yung mga investments na i-share ko sa inyo, pero take the responsibility na aralin ang papasukin ninyong investments kasi it's your money and it's your responsibility. And so di ko na patatagalin pa, and this is the top of my list, is itong mga REITs or Real Estate Investment Trust. So explain ko lang kung ano itong mga REITs mga teki. So this is a stock corporation established principally for purpose of owning income generating real estate assets such as apartment buildings, office buildings, medical facilities, hospitals, hotels, resorts, highways, warehouses, shopping centers, and railroads. With Real Estate Investment Trust mga teki, I'd say na bago lang ito sa Philippines, pero convinced ako na isa to sa pinakamagandang investment na pasukin. Ito mga Real Estate Investment Trust mga teki, ito yung mga Ayala, Mega World, Robinson, and also Philinvest. So medyo marami pa sila mga teki, pero ito yung mga big real estate companies. So ito papakita ko sa inyo yung mga ilan sa real estate investment trust companies. Like ito nga Ayala Land, Robinson, Philinvest, Mega World, Citicorp Energy. Also meron ding Vista Land dyan mga teki in Double Dragon. So siguro mga teki, naguguluhan na kayo kung ano itong mga sinasabi ko real estate investment trust. So basically mga teki, yun yung mga big companies na nilagay nila yung mga rental properties nila into another corporations, and yun nga yung pag kumikita nga yung mga rental corporations sila, binabalik nila yon sa mga investors. So ito nga mga teki sa real estate investment trust, so pag nag-invest ka nga sa kanila, syempre waiting game lang yan, and dito nga kikita ka passively every quarter. So like for example, itong isa sa mga real estate investment trust company na pinag-investan natin, kumikita tayo ng 7,682 every quarter. So every quarter po yan mga teki. So hindi lang naman yan isa na pinaglagyan natin or pinag-investan natin ang pera natin. So marami pang real estate investment trust companies na pwede natin paglagyan. And dito nga nag-invest tayo via colfinancial.com. So we are using this platform for quite a while na. So dito nga tayo nagtatransact ng mga stock investments natin and ng mga mutual fund investments natin, and recently ito nga mga real estate investment trust. So dito mga teki, kikita ka ng 7 to 9% per year with minimal price movements. So ibig sabihin mga teki, mas stable po yung price per share nito as compared sa mga stock prices. So hindi ka kakabahan na ilagay yung pera mo dito kasi habang hinihintay mo na tumaas yung presyo, kumikita ka na ng dividends. Next on my list mga teki is itong Maya Savings. With Maya Savings kasi mga teki, very convenient siya gamitin kasi aside from wallet, it's a bank account na rin. So pwede ka mag-transact anytime, anywhere kasi it's online and it's on the application ng Maya. So dito mga teki, pakita ko lang no, punta tayo dito sa wallet and then punta lang tayo dito sa savings. So dito mga teki, sa My Savings sila, yan, click lang natin yan. Pwede ka magkaroon ng interest na up to 14% per year. So napakalaki po niyan mga teki, pero syempre may catch po yan. So dito para makakuha ka ng 14% per year sa 100,000 balance mo, kailangan mo mag-spend ng 35,000 monthly. So syempre kung kailangan mo lang rin bumili ng mga groceries mo or ng mga other necessities mo, you can use Maya para ma-reach mo yung spending requirement nila and tumaas nga yung inyong interest. So kung hindi mo naman yung gusto mga teki na nag-spend ka pa, meron din naman dito sa My Savings na personal goals or time deposit. So dito magkakaroon ka ng 6% per year na fixed. Ayan, so click mo lang yan, create a new time deposit plus. So click lang natin yan. Ayan, so dito magkakaroon ka ng mga rates. Yan. So pag 12 months, meron kang 5.75%. Pag 6 months, meron kang 6%. And pag 3 months, meron kang 5.5% na per year na interest sa inyong pera dito sa time deposit ng Maya Savings. So napakalaki na po niyan mga teki kasi sa traditional bank, wala pang 1% yung binibigay nila and meron pang taxes. So napakaliit lang po nun compared dito sa My Savings. Pero syempre, hindi naman natin lalagay lahat ng pera
natin dito kasi may limitation po itong Maya. So third on our list is itong G-Invest ng GCash. So very convenient din gamitin kasi online and through the application of GCash. So very secure din kasi syempre merong mga securities yan, kailangan mo fully verified, mag-register, and also merong password, OTP, and everything para ma-secure yung funds mo dito. So dito nga mga teki, punta lang tayo sa View All Services and then punta lang tayo dito sa G-Funds. Okay, so what I like about this G-Invest or G-Funds is meron silang minimum buy order na 1,000 pesos lang and minimum sell order na 50 pesos. So minimum maintaining balance is 500 pesos. So kung makita nyo dito mga teki, no, past 1 year return 23.54%. So meron pa nga dito 40% return niya in 1 year. So imagine mga teki, kung meron kang 10,000 na na-save and in-invest mo dito sa G-Funds. So meron ka ng 4,000 pesos as profit doon sa investment mo. Also, this is managed by Atram, one of the leading investment company here in the Philippines. And yun nga, nag-invest sila globally like sa Amazon, Tesla, Electronic Arts, and Nintendo. So ito nga po mga teki, pinagsasama-sama na po nila yung pera na mga nag-i-invest sa kanila using this. And sila na nga po yung bahala doon na palaguin yung pera natin. So dito mga teki, masabi ko na aggressive yung style ng pag-invest kasi very volatile po or mataas po yung chance ng pagtaas baba ng mga presyo ng share prices dito. Pero based on historical records, pataas nga po yung trending ng prices nila. Also, fourth on my list mga teki is itong mga stocks na nagbibigay ng mga malalaking dividend. So, nandito nga po tayo sa colfinancial.com. So, online nga po to. Meron nga rin po tong app. So, pwede nyo i-download dyan para ma-check nyo. And also, gumawa na rin kayo ng account dyan kasi napaka-convenient gamitin yung COL Financial. Also, mga teki, para din silang mga REITs or Real Estate Investment Trust kasi nagbibigay sila ng mga malalaking dividend. So, gano'n nga ba kalaki yung bigay nila na dividend dito? So, meron mga companies na nagbibigay ng up to 12 to 14% per year na dividend. Wow. So dito makikita natin yung mga companies na nagbibigay ng mga ganyang kalalaking dividends. From here, ayan, slide lang natin dito pa kanan. Ayan, so makita natin dito, dividend yield. So yan po yung mga percentage kung gaano kalaki yung binibigay nilang dividend. So yan, kung may makikita kayo dyan, 12.1%. Ayan, so GMA po yan. So syempre sila na yung pinakamalaking media company dito sa Philippines. Kaya malaki nakita niyan. Nagbibigay na sila ng mga malalaking dividend dyan. Ayan, so dito, meron ding 8%. Ayan, so makita nyo. Yan, DMCI Holdings. So, conglomerate po yan. So, yan po yung may-ari ng mga condo or ng mga construction companies. Also, may under din silang mga mining companies. So, yan po yung DMCI. So, nagbibigay sila ng 8%. So, maganda nga po dito sa mga stock companies na to na nagbibigay ng mga lalaking dividends is pwede pa kayong kumita aside doon sa pinibigay nilang dividends. So, that is via capital appreciation. So, bibili kayo ng mura, hindi pararamin yung shares nyo. And then, kapag tumaas na nga po yung value ng company nila, so tataas na nga rin po yung value ng inyong investment. So para ka lang bumili ng piraso ng lupa and then hinayaan mo lang siya. So ganun lang rin po yung concept nito mga shares ng company. So bumibili ka ng piraso ng lupa ng mga companies na yon and then hinihintay mo lumago or tumaas yung value nun. So while waiting for that value, nagkakaroon ka ng dividend. So hindi ka nagmamadaling tumaas yan. So meron ka pang chance na mag-accumulate ng mga shares. Okay, so mga teki, last but not the least is itong Pag-ibig MP2. So ito mga teki, this investment is handled by government. So sigurado tayo hindi magsasarado to. Ito nga po isa sa pinaka-safest na investment na magagawa natin. Okay, so mga teki, kaya ko rin naman nabanggit itong Pag-ibig MP2 kasi talagang subok ko na itong investment na to. So ito, nagbibigay ito ng 5 to 8% per year na dividend. So yung dividend play nga po ulit tayo. So ibig sabihin kung meron kang 100,000 na nilagay dito, every year, kikita ka nga po ng 5,000 to 8,000 dyan. So, hindi nga po natin madodoble yung pera natin dito agad-agad. Pero, sigurado tayo na may kikitain tayo every year. So, itong investment na to, para to sa mga sigurista. Yun. So, kung gusto mo na lagi ka may kinikita sa mga investment mo, or kung medyo may edad ka na and gusto mong ilagay yung pera mo, yung malaki na ipon mo, para kumita ka every year and mapandagdag mo sa pang-budget mo. So, ganun nga po nag-work itong Pag-ibig MP2. So, dito, merong 5-year contract na hindi mo pwedeng i-pull out yung pera mo. So, make sure na kapag nilagay mo yung pera mo dito, hindi mo siya kakailanganin for the next 5 years. Also, meron silang program dito sa Pag-ibig MP2 na kapag hindi mo kinuha yung dividend mo, pwede mo siyang i-roll over for the next year. So, ibig sabihin, mas malaki na yung pwedeng kitain ng pera mo
on the second year or third year or fourth year or fifth year. So yun nga po yung tinatawag na compounding interest. So itong Pag-ibig MP2 mga teki, pwede kayo pumunta sa mga Pag-ibig branches, pero pwede rin naman kayo sa online mag-apply dito. Ayan, so meron silang mga quick link. Ayan, so sa pagibigfund.gov.ph lang kayo makikipag-transact. Ayan, so meron silang mga online services dito. Yan, MP2 Savings Enrollment. So pwede ka na mag-apply dito online. Yan, so meron din pong dividend rates dito. Yan, so all of the information na kailangan mo para malaman itong investment na to, nandito na. Yan, so kung makikita nyo dito mga teki, nag-start sila 2011 at 4.63% lang. Yan, so kumita nga po sila ng 8% nung year 2017. And yun nga po, hindi naman po nalalayo yung kita nila last year at 7.03%. So for me mga teki, pwede na rin po yan, malaki na rin po yan, and also na-cover niya na po yung inflation rate natin. So kumita ka ng konti, hindi naman nawalan ng value yung capital mo or yung savings mo. Okay, so mga teki, siguro may mga nagtatanong dyan, bakit hindi na lang ilagay yung pera sa isang investment na may pinakamalaking interest rate or profit? So yun nga po yung tinatawag nating risk management or diversification. So ibig sabihin, kapag kumita tong isa at hindi kumita tong isa, at least mababalanse niya. Hindi yung kapag hindi na kumita talaga, wala ka nang kikitain for that year. So yun nga po, iniiwasan natin mag-loss yung pera natin, kaya nag-invest tayo on different investment vehicles. Also mga teki, a piece of advice lang rin, bago tayo mapunta sa investments, syempre kailangan meron tayong emergency fund, and also meron tayong proper protection like health or life insurance para siguradong hindi natin magagalaw yung pera natin and ma-maximize natin yung profit ng ating mga investments. And that's it mga teki for today's video. I hope you like it. So thank you so much for watching. You have a great day.